So, si Bato, ano na to, is just a waiting game sa kanya. Ang tansya ko rito, baka towards the end of the year or early next year, mga February, mga ganon. So, kumaga, ano na yan, waiting game na yan. Yung kay Bongo, um, first quarter next year. It won't come any sooner than that. Yung kay Albayalde, hindi pa sure kung magpo-progress yun o hindi. And Aguirre? What about Aguirre? Wala si Aguirre. Um, hindi ko mo kasi nakasulat siya dun sa mga ano to, mga documents ng ICC. It doesn't mean na ano siya na isasama siya kasi maraming na list down dun eh. 30+ personalities yun. Senior officials of government tapos yung mga senior officials ng PNP. Personally, gusto natin masama yan, pati si Sara. Pero nga, ang ICC, mataas yung kanilang threshold sa evidence bago nila Yeah. simulan yung proseso ng pag-issue ng warrant. So, hindi kasama si Aguirre, hindi kasama si Sara Duterte, unfortunately. Okay. So clearly that takes us to the situation in the Senate right now. As we speak, Senator Trillanes, this is the institution you're Yes. very familiar with. Marami kang napagdaalan nung time na senador ka. And of course, one of the most memorable moment is yung basically the institution stood by you when Senator Soto was last Senate president. What is your read of his Senate presidency so far? And what is your read of these rumors of a counter coup? Kasi we want to talk about the bigger coup rumors na si Ronald Llamas has been feeding on and feeding off. But before we go to the bigger destabilization discussions, kamusta yung kalagayan ng Senado? What do you see is the way forward? Kasi many believe that even though Senator Lacson was right to mention some of the corruption issues, etc., medyo naging shotgun masyado yung approach niya and that may have backfired. And then you have that case with Senator Risa whereby dahil hindi siguro hindi inexplain din kasi ni Lacson at may amendment, iba yan dun sa insertions, iba yan dun sa mga bycam na kalokohan na nangyari. But because parang any insertion is being demonized or even amendment is being demonized, when Senator Trillanes basically said lahat may insertions dati, now what you see is parang may black ops na kay Riza Hontiveros also, no? Senator Riza. Oh, ito rin may insertion din yan. What is your read of that situation and also on this Riza Hontiveros issue? Richard, before I get to that, yung Please. Garma issue, hindi ko lang na Oo ano, nga pala, yeah, hindi ko lang Garma, Garma. na-address. Yes, please, please. Yung kay Garma, she's in a safer place now and she will testify against Duterte and Bongo. At ito, very critical yung kanyang magiging testimonya kasi insider talaga siya. She is basically a Las Cañas at the national level. Si Las Cañas, what is an insider dun sa Davao death squad, pero she was there during the formation of the National Death Squad. So very critical yung testimony niya. Ngayon, doon sa Senate, first kay Senate President Soto, makikita nyo because of his experience, ano siya, level-headed siya. Ang concern niya is about the stability of the institutions, 'di ba? Kaya yun yung trust. Ngayon pa lang nagno-normalize kahit papaano, 'di ba? Yung even the proceedings dati parang ano na it's free flowing na wala nang order, pero ito nagkakaroon ng order. And I think you are accurate when you said that naging shotgun yung investigation. Um, ang okay naman yon kasi talagang, sige, para lang makita kung gaano kalalim, gaano kalawak. But, nandirito na tayo sa ano, kasi parang slippery slope yun eh. Kasi pwedeng masyadong magkaroon ng lynch mob mentality yung public na tipong will start burning down the whole Yeah, it's like burn down the government. whole house. Yeah, burn down the whole house. Yeah.
So, ang nangyari, since shotgun yung approach nung una, it's not necessarily wrong. Kasi talagang gusto natin malaman ano ba to? Gaano ba kalalim, gaano kalawak? So, okay lang yon. Pero at some point, nawe-weaponize nung mga kalaban ng administrasyon. So, they're trying to control the narrative na ang mangyari nito, nagiging destabilization ang effect. And that's necessarily, and that's, exactly what they want. Gusto nilang mag-sow ng chaos para gumuho yung buong administrasyon, yung buong ano natin, democracy. So, for some, parang sige, parang kung sinong may kasalanan, kung lahat, di sige, parang reset. In theory, okay yan. 'Di ba? At one point in or 2 points in my life, dinesire natin namin yung reset na yan. Pero talagang ano siya, very, very complicated yan. Kasi hindi mo pa predict yung what happens next. Yung post-operation scenario, hindi mo mapipredict. Pandora's box yan, yeah. Baka mangyari nito, biglang pag sa sobrang gulo, yung Mindanao magsisid, yung Cebu magsisid, yung Ilocos, kumbaga, ano to, mahirap i-control. So, kaya dahan-dahan tayo. Maganda, sige muna, parang call for sobriety muna. Let's step back a bit. Iayusin muna natin. Besides, meron ng ICI. Yung ICI, mas thorough yung kanilang investigation kasi may SGV member pa nga dyan. So talagang nitty-gritty to. And that can be boring kung isi-stream nila or may televised siya. Pag televised kasi siya, ang mangyayari nito, um, makakaapekto sa performance nila sa magiging madadala sila kung saan gusto ng public. Whereas, kunyari, parang yung deliberation sa Supreme Court, bakit hindi ba natin tinetelevise yun? Para freely they can say what they want to say, kung ano bang, without external pressure or external stimuli. Parang hindi sila performative. Kumbaga, talagang kung anong dapat. Ganon din dito. Kailangan lang natin maging patient. Pwede naman kasi magkaroon ng weekly um, press briefings para malalabas nila, ma-inform yung publiko. Pero this time, mas ano na, um, mas systematic yung approach. Yun naman yon. So pwede na mag-step back yung Senate. Yung Senate naman, ando dun yun. Especially under nung kay Senator Lacson na, nabigyan ng information yung publiko when hindi pa na-form yung ICI. Yung may vacuum pa, so napunuan naman yon. Pero since nandito na yung ICI, uh, running na siya after 2 weeks, so pwede na mag-step back. Tama lang. And yun nga, you'll have to credit that dun sa ano ni Senator experience ni Senator Soto, Senate President Soto, and ni Senator Lacson kasi sila yung mga seniors diyan kahit papaano ma-steer nila into the right direction. Pero si Senator Soto nararamdaman niya yung pulso din ng mga ano niya, ng mga kasama niya, 'di ba? So, 'yon. Now, let's go to Senator Risa. Alam niyo ang bottom line dito, nangurakot ba si Senator Risa o hindi? Na-mention ba siya ng mga witnesses na eto sige nito, nabigyan ko ng pera, ganun? Wala. Doon na lang tayo tumingin kasi yung mga nuances ng amendments, insertion, magulo yan. Kasi alam nyo, sa budget deliberation at hindi lang yon, even sa legislative process, merong period of amendments. Meron talagang, pag nakita mong, teka, sobra yata dyan o kulang dyan, kunyari, remember nung ginawa nilang 1 peso yung pondo ng CHR?
Si Marcoleta. Remember that time? Oh, ni-restore. Yes. Oh, yung karoon ng amendment, ni-restore. Oh, may amendment ako. Ni-restore ko yung pondo ng CHR. Pero dito sa lynch mob, cancel culture mindset that we have right now, parang, hindi, may amendment ka. Regardless whether ni-restore mo yung CHR budget o hindi, parang kailangan ka na i-crucify. Hindi. Ang kailangan nating bitayin, ika nga, yung nangungurakot, 'di ba? Hindi yung nagtutuwid nung budget through amendments. At iba ang amendment sa insertion. Yung amendment is part of the legislative process after the period of interpellation. Period of amendment yan. Yan ay mga institutional amendments. Kunyari ako, advocate ako ng yung sa AFP welfare, o naglagay ako ng mga barak sa lahat ng divisions ng army, lahat ng major bases including the Navy, the Air Force. Nalagay ko yun. Yun yung advocacy ko eh. Kasi nakita ko kailangan. Tapos may sobra doon sa iba. Yun yun. Pero kumuha ba ako ng pera doon? Sa mga yun, hindi. Or may Ghost At ang Project pa. Or may Ghost Project. Yes. Oh, ang proof diyan kasi for 6 years ni Duterte, sa galit niya sa akin, inusisa nila lahat 'yan. Pero wala naman sila nakita. Alam nila that I don't touch those kumaga advocacy projects. Ganon din kay Senator Risa. Yan, siya yung champion nung sa PhilHealth. 'Di ba? Kaya nga nung tinanggal yung sa PhilHealth budget, she voted no. She voted no na nga eh. Tapos, bottom line, meron ba na district engineer dyan o kung sino, kontraktor nagsabi na binigyan ko si Senator Risa ng pera? Wala. So, kumaga, ano na tayo, let's step back a bit. Anuhin natin yung cancel culture mindset na yan na parang, ito, lahat kayo. No, hindi lahat. Medyo Merong witch hunt na nga matino. siya eh. Medyo witch hunt na nga siya. But Senator, what do you think of yun the Anthony Precisely. Taberna? Anthony Taberna parang singling out Risa. I mean, and then I am not sure he really explained yung difference ng amendments, sa insertion, sa BICAM, yung mga ganun. Anong basa mo sa mga ganyan na journalism? Eh maliwanag naman na special project yon, di ba? May 24 senators doon. Bakit siningle out si Risa? Tapos bakit yung iba ini-mention wala? Ano yan? That's ang tawag dyan eh, special operations, no? So ngayon, itong kay Senator Risa, pag tinignan mo, anong basis ni Anthony Taberna? Meron bang official document na nagsabi na merong insertion? Kaya alam mo, ako I'm encouraging itong sina Senator Risa na kasuhan itong mga ito eh. Para magtanda. Kasi hindi pwedeng we will just say those things. Ang basis mo, o ano man, kung sino man nagbigay sa'yo ng papel o sino nagbulong sa'yo, then expect to get away with it. Maganda kasi nito, pagka kinasuhan siya, di hard put ngayon itong sina Anthony Taberna to produce kung meron kang official document diyan. Otherwise, kailangan magtanda. Si Jinggoy nga, di ba, kakakaso niya kay mga ano eh, proactive yung mga kabilang kaibigan natin dyan. But Uh, Sarah, before we go to the last part of this discussion about moving forward, anong dapat gagawin ng progressives among others, just to be clear, I'm not throwing Ronald Llamas under the bus. I think I definitely there's a basis to what he's saying. Pero from your understanding, as someone who, well, I mean, as you mentioned, twice you tried to reset the boot, but someone from a military background and information and intel, how serious mm. was that threat? Well, Manny Mogato also wrote something about that. So, like, how serious was the destabilization plot? Sabihin na kasi pagka ganyan, you have to err on the side of caution eh.
you have to take it seriously. So it was serious. But ano ba? Did it reach that level na talagang ano na the tanks were about to roll? Wala pa naman, di ba? At yung EDSA 2 scenario, hindi pa naman kasi walang trigger, ano, walang second envelope incident. But the political enemies of the administration, the Dutertes in particular, are constantly creating or looking for that trigger para nga to justify any military intervention. So, in that sense, kailangan seryosohin to at bantayan kasi yung kalaban constantly kumbaga, they will take every opportunity na makikita nila to grab power. So, ganun lang yon. Pero the AFP, masasabi natin, the leadership, ikakategorize natin, the AFP leadership, ano sila, no? They're very much loyal to the Constitution, the chain of command. They're trying to mute out the kumaga, the static or the political um, issues. Pero yung mid-ranking hanggang junior officers, ano sila, focus sila sa trabaho nila. They will follow the chain of command and they're free to express yung kanilang opinion. Pero kailangan may linya yan if they start to express political views, ano yan, bawal yon, di ba? Bawal yon. But by and large, ano siya, stable ang sa AFP. Walang recruitment na nangyayari sa mid-ranking and junior officers. Kasi nung panahon namin, that's what we did, ano? Doon kami nag-recruit. When you have the time to plan, yun ang ginagawa. Yung mga panahon nung mga coups nung panahon ni the first Aquino administration, ganun din. Yeah. Pero ngayon, ang model nila is the EDSA 2. So kaya naghanap lang ng Yung withdrawal of political, support, yeah. yes, political crisis, then they will pressure the AFP leadership to withdraw their support. So, Right. yun yung template. And Right. yeah. No, sorry, I want to ask you on that because we just have some colleagues here in Oxford who were talking about Nepal, yung case ng Nepal. Apparently, pati yung mga ordinaryong opisina tinatarget ng mga supposedly revolutionaries, yung pala, ito yung mga kurakot na politician na pinapasunog lahat ng dokumento para hindi sila mahuli. In short, sinakyan nila yung legitimate na revolution. Although, of course, we don't approve of them also targeting yung parliament, ganito, ganyan. Which makes you wonder, yung sa Menjola, was that a kind of an experiment by some groups, hindi lahat, no? To see whether they could weaponize this to create chaos, to distract from them. I'm not saying mga contractors, I'm not saying mga corrupt ng politicians, but that is a scenario we cannot discount, di ba? Yes, that's precisely what happened. No, nung pinaplano yung Luneta rally, maraming may gusto na sumakay doon at i-hijack yung yung rally para maging ouster call. Kaso the organizers were able to preempt that. Eventually, may humiwalay, no, doon sa People Power Monument. Tapos nagkaroon ng message discipline na ito, this is an expression of grievances of the people at hindi ouster call. So yung sa Luneta, naka-ano na no? Operation yon. You don't just do that na yung mem naka-ano kayo, prepared sila eh. They were agitating the law enforcers kasi kung may magkamali at maging trigger happy parang that's the next call, parang alam mo yon, bad optics yon sa international community. They will project na oy gulo-gulo na, so the international community will apply pressure, suddenly the investments will stop coming. Parang yun yung pinakang sabotage nun. And exactly, that's kung ano yung basa mo, ganun nga yung nangyari. We're going to the last part, but I just want to mention, I just wonder,
is Remulla as the ombudsman potentially the game changer to kind of de-escalate the situation? Kasi ano na, nagiging sarsuela na. She's attacking Romualdez, pinapasapi na yung Congress, next thing you know. Like that was getting out of control. Pero ngayon parang nagda-die down yung tension potentially and baka Deus Ex Machina yung ombudsman. I mean, do you see that as a potential way to bring down tensions before we talk about ano naman ang gagawin sana ng mga kasama natin ng mga progressives na neither team kadiliman nor kasamaan? Well, ordinarily, kung under normal conditions, kumbaga kung ano lang ito, spontaneous lang ito, magde-de-escalate. Pero kasi, as I mentioned, merong interested parties dito to want to sow chaos, ano? Kaya hindi to magde-de-escalate just because we have a new ombudsman. And in fact, yan na ngayon yung next ano nila, um, battleground nila kasi ito pagka wala na silang protection wala na yung ano nila appointed nila na ombudsman. So ito na ngayon, that's now an area of concern. So baka mas meron silang motivation to sow chaos kasi yan na iba yon. But sabi ko nga as regards si the new ombudsman na Boying Rimulya, nakita naman natin na he demonstrated some talagang guts to pursue yung mga cases na kung walang gravitas yung Secretary of Justice hindi ipo-pursue yun. So I'm sure it's not perfect. Nobody is. But based dito sa mga current ano natin, political environment, I think he would be the ideal ombudsman at this time. Yung may gravitas, he's no pushover. So, he will pursue ano kung anong nararapat. Yun. And last part, Senator, what should the I mean, basically, third force na ba ang Pink Progressive Movement? Kasi grabing show of force, di ba? During September 21, yun ang pinakamalaki, very well organized, very peaceful. Talagang show of force yun eh. What should happen moving forward? Both in terms of Project 2028, meaning making sure we get the next good president. You believe someone like Rizal Ontiveros should be there. And at the same time, also in the meantime, siguraduhin natin maayos yung anti-corruption investigations at hindi ito ma-hijack ng mga team kadiliman. Let's just say na mayroong opportunity. At nakikita natin apat yung factions, no? Apat. So, yung Pinks, yung Dutertes, yung Marcos base, and yung mga non-aligned, di ba? Yung mga non-aligned, sila yon. Ngayon, lahat yon pag-aagawan. But we should not rule out any scenario that it will be a Duterte and anti-Duterte battle in 2028. Kaya I think mas maganda na gano'n ang maging linya para mas formidable. Now, ako as I mentioned in so many vlogs na si Senator Risa would be the ideal champion for that and to represent especially itong mga ganitong mga pangyayari at she has demonstrated, nakita mo na titindig siya sa harap, sa battlefield, ando doon siya sa front lines, talagang sinusuwag niya yung mga ano. And yun yung mga kailangan na leader natin, yung advocate and yung may reformist agenda. So yun ang hope natin. At since may vacuum din sa Marcos administration, malay mo magkaroon ng Team Unity 2.0 pero between the Pinks Para and the anti-Duterte. anti-Duterte, di ba? So I think it would be in the interest of everyone yung mga mulat ang mata sa mga pangyayari sa mga kasamaan ng Dutertes. I think it would be an opportune time na magkaisa in that regard. And so, ano yung mga mahalaga if ever mangyari ng grand coalition na ito? Because clearly there will be momentum on the side of the Pinks, but obviously the loyalist side will have the resources and machinery, right, going into 2020. Yeah, What are the yeah. terms of engagement
para principled ito. Kasi yung unit team, napaka-opportunistic, napaka-transactional, kaya sumabog ito di ba? It's like a Mm. zoo without a fence, di ba? Para nilagay mo ng isang crocodile, alligator nung wala na yung fence, na gano'n na. But the grand coalition you have in mind is principled, right? It's eyes wide open, Yes, non-transactional. So what do you think is the ideal it should terms be. of engagement? Yeah. Ang pinaka ano rito is para din hindi hindi magiging chaotic yung magiging post 2028. Basta forward looking na from here on, itong gagawin na natin. Ito yung sistema. Kumaga, yung singilan, mga past, mga ano man, historical, importante yun for some, but in the interest ng survival ng ating demokrasya, ang prioritize natin yung moving forward, how we strengthen the institutions, how we make sure na hindi na mangyari itong mga nakawan na to, at yung mga maayos na public servants ang mahalal. So, yun yung importante. I think may mga templates na dyan eh. Di ba? For example, yung peace talks with, let's say, the MILF. Parang Interesting. forgive and forget yun eh. Kahit sabihin, oh, ang daming namatay na sundalo nung panahon yun, oh, ang daming wala nang singilan. Kasi kung magsingilan tayo doon, we cannot move forward. So, i-ano natin yon, importante yon. Let's just find ways kung paano yung reparations for both sides. Then, we move forward. Ganon din dito. Kailangan ganon yung mindset na forward-looking tayo, aayusin natin institutions together. So even the Dutertes, hindi sila mananabutahe from the get-go knowing na ano sila. Siyempre, meron yung mga nakabinbin na, hindi naman pwede arborin yun. Di ba? Yung mga gumugulong na yung hustisya, yun na yun. Pero yung magfo-fault find tayo from the start, mahirap yun. Hihilain tayo ng pababa kasi talagang sadly, ano na medyo ano na, uh, kumbaga talagang predominant or prevalent, Hey. endemic ang corruption. Yes, Senator. Thank you so much, Senator. On that very constructive note, I always love it when we are in our constructive note. Thank you so much, Senator. So many people have missed you. We're so glad to see you back. I mean, you were always in action, but back in action in the public, back in the country. So kami ni Ronald, nami-miss ka namin eh. So happy to have you back, Senator Trillanes, and looking forward to more of this discussion and to continue this constructive mode of discussion over very contentious issue. Yes, Maraming yes. salamat, Senator. God bless. Mabuhay ka. Maraming Ingat ka. salamat. And talk to you soon. God bless.